Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for March 2026. Sa third month na po tayo ng taon. And this time around, talaga namang pasok ka tayo sa season mo, Pisces. So, happy birthday para po sa inyo. Sa mga nag-celebrate ngayon, habang nanonood ka or in the coming weeks kapag napanood mo to, happy birthday po. Okay? So enjoy your celebration. Have a worthwhile and meaningful bonding time with friends and family. Panahon din to for you to reflect sa mga bagay na gusto mong gawin moving forward. Okay? So let's start your reading for the month. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron ka pong the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Nine of Wands. In the area of what you need, meron kang the Seven of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Temperance card. In your near future, meron po kayong the Four of Cups. In your challenge, meron kang the Ace of Swords. Sa fortune mo, meron kang, wow, Eight of Cups. Beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Two of Wands. At ang outcome nyo po for the month, patulay ng Abril, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Pisces, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat comment and likes. Nako, malaking tulong sobra yan para sa akin. So, keep on liking, keep on commenting sa bawat uploads po natin. Malaking suporta po yan para sa akin. Thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Swords. Okay, sabi dito Pisces, panahon na para bumangon ka. Panahon na para iangat mo ang sarili mo ngayong buwan na ito. Alam ko, nito nakaraang buwan o nakaraang taon, nanggaling ka sa medyo mabigat, mahirap, akala mo hindi ka na makakabawi, akala mo forever ka na doon, pero now, this is your sign na panahon na para iangat mo ang sarili mo, yakapin yung mga bagong bagay na dulot ng bagong umaga. Okay? Tira mo tong image. Bukang liwayway yan. Unti-unti pa lang lumiliwanag ang langit, no? So, paumaga na. So, parang ganun nangyari sa buhay mo ngayon. Pasapit na yung araw, pagising na yung araw sa'yo, sinisikatan ka na ng bagong pag-asa. So, now, time for you to rebuild your life, to take charge in your life, at ibangon mo ang sarili mo. Ito na yung simula. Okay? So congrats. Nasa rurok ka na ng paghihirap. Kumbaga, dulo na to. Wala nang hihigit pa dito. Simula ka na ng pagbangon mo. Okay? Congrats sa iyo, Pisces. Napakaganda ng simula na yung reading for this month. Partneran natin to ng card of the month. You have Light. Light dispels darkness, keep your inner light shining. Sabi ko nga sa inyo, sumisibol yung araw, yung liwanag ng araw, unti-unting sinisikatan ng buhay mo. Kung dati malabo, kung dati mahirap, kung dati madilim at parang hindi sigurado, ngayon yung liwanag pumapasok na. At nagkakaroon ka na ng pag-asa, ng bagong simula, ng talagang fresh beginning para sa'yo. So congrats. I-claim na natin to this time. It will be yours. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Six of Cups. Sabi dito, Pisces, panahon na for you para magkaroon ng turnaround. Ito na yung simula ng shift, positive shift sa buhay mo. Dito ka talaga magkakaroon ng kakaibang direksyon. Kasi akala mo wala na eh. Akala mo talo na. Akala mo forever ka na dyan. Pero here, binibigyan ka ng regalo ni universe, no? May universe gift para sa iyo na dapat mong tanggapin. Kumbaga, pabor sa iyo ang kapalaran this time. At binibigyan ka ng kakaibang simula or kakaibang grasya na kailangan mong yakapin kasi ito yung magpapatuwid o magpapasecure. Kita mo yung secure na yan? Secured ng life mo moving forward. So,
Nakita ko dito, accept this positive shift. Kung nanggaling ka sa bigat, talaga namang you are now being triumphant. Panalong-panalo ka sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo. At ito na yung simula ng pagtagumpay or pag-alpas doon. So, magalak ka ngayon, Pisces, if you really came from a very dark, heavy experience. This is your sign. Gagaan na at gaganda na yung buhay mo forward. A positive shift is happening for you. Okay? Clarify natin to. Six of Cups being clarified by you have the Tower card. Yes, things are changing for the better. Akala mo, habang buhay na to, no? Akala mo, diyan ka na lang forever. No, no. Changes are happening. And sabi dito, itong changes na to ay talaga namang dapat maganap. Ito ay nakatadhana for you. Hindi siya kayang pigilan, hindi siya kayang puwersahin, hindi siya kayang maantala. Talagang darating siya para sa'yo. So, anong dapat gawin ngayon ni Pisces? Yakapin yung mga pagbabago. Halimbawa, magbabago na yung routine mo, yung schedule mo, yung pananamit mo, yung bahay mo, yung pananaw mo sa future. Kung ano-ano man yan, definitely, bottom line, may changes. At yung changes na yan, kaakibat yan nung regalo. Okay? Kung ano naman tong regalong to na bigay ni universe, ni God, na dapat mong yakapin, may kasama yung pagbabago. Halimbawa, tatanggapin mo na yung trabaho sa Japan. So, syempre, yung routine mo, yung lifestyle mo, yung lugar, magbabago na. Kung ito man ay pananaw, mindset, halimbawa, iniisip mo, ay, para maaga ako makapasok sa opisina, matutulog na ako ng maaga. So, kung ano yung changes na yon, magbabago din talaga yung mga lifestyle mo, yung mga dapat bitawan, dapat ayusin, di ba? So, accept the change. It will lead you to your security and good result. Positive shift will lead you to your destined path talaga. So congrats, congrats, congrats. Yakapin ang beautiful changes para sa iyo yan. Okay? So, Pisces, while we're at it, no? Ito ay March monthly reading. Ilapag mo na sa baba yung mga wish mo na gusto mong matupad ngayong buwan na ito. Example, I wish, I claim na yung blank ay dumating na ngayong buwan. I-comment mo yan, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 9 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, huwag mag-give up kahit mahirap. Okay? Kahit mabigat, kahit parang ang dami kong kailangang asikasuhin, huwag na huwag mag-give up. Okay? Your spirit guides are telling you, pabangon ka pa lang, paakyat ka pa lang, tinatahak mo pa lang yung landas, paakyat. Siyempre, pag umaakyat ka ng bundok ng pangarap mo, siyempre matarik, masakit sa paa, nakakapagod, nakakahingal. Ganon talaga, normal yun eh. So, sabi dito, yakapin natin yung proseso. Yakapin natin yung hard work and energy and effort na kinakailangan para magtagumpay tayo sa ginagawa natin. Okay? So, wag mo indahin yung hirap, yung pagod, yung mga challenges. Parte yan nung test. Parte yan nung um, required sa'yo para maabot mo yung bagong simula at tagumpay this time. Okay? So, put in a lot of effort at wag basta-basta na lang bibitaw porke nahirapan. Okay? Kumbaga, the universe is also testing you kung gaano mo iingatan at papahalagahan yung regalo niya. Okay? So, yun ang kailangan mo ngayon. Clarify natin to. So Pisces, kamusta ka today? Ano ang mga balak mong gawin sa birthday mo? Comment down below. At ano rin pong ginagawa mo ngayon while watching our reading? Ikaw ba naglalaba, nagluluto, or nag-exercise? Comment down below. 9 of Wands, the 6 of Wands. Yes, para manalo ka ngayon at maging victorious ka sa ginagawa mo, edi wag mong sukuan, wag mong bitawan. Pag kailangan dito ng consistent effort, consistent performance, gawin mo. Kung kailangan mong kabisaduhin everyday, o kaya aralin, o kaya makipagtulungan ka sa iba, kung ano yung required sa'yo, gawin mo. Because victory is on the horizon. Talaga namang panalo ka dito. This is your sign. You're gonna win, you're gonna be successful sa outcome nito. Kaya tiyagain mo. At saka focus daw.
pambihirang focus, pambihirang attention to detail ang kailangan mo para tumbok na tumbok yung outcome sa'yo. Wala daw munang distractions, wala daw munang mga temptasyon sa paligid, dito tayo mag-focus. Okay? In the area of what you need, meron kang the Seven of Swords. Sabi dito, Pisces, ng yung spirit guides, ay kailangan mo talaga ng kakaibang diskarte. Yung bagang diskarte na swak sa'yo. Kasi kung ibabatay mo sa ginagawa ng iba, yung gagawin mo, baka hindi swak eh. Baka hindi, alam mo yun, hindi applicable sa'yo. So parang sabi dito, kung ano man yung aasikasuhin mong bago, kung ano man tong blessing na to or biyaya na yan o regalo from universe, sabi dito, pag-aralan mo siya on your own na kung paano siya applicable sa'yo. Example, ngayong buwan na to, balak mo na magtayo ng sarili mong design shop. Halimbawa, nananahi ka ng mga damit. Example lang. So, wag mo nang tignan pa yung ginagawa ng kabilang patahian kasi baka yung ginagawa nilang routine hindi swak sa kung paano ka manahi. So ngayon, kailangan mo malaman kung ano yung swak sa'yo, kung ano yung gumagana sa'yo. Yun ang payabungin mo, yun ang i-expertise mo, no? Para magkaroon ka ng mastery sa ginagawa mong yan. Kumbaga, yung sarili mong diskarte, yun ang papabor sa'yo, yun ang gagana para sa'yo. So yun ang kailangan mo isipin dito, yung parang unique way na sa'yo lang gagana. Kasi alam mong yun yung paraan mo. Okay? Very important yan. Clarify natin. Ganon din halimbawa sa paglilinis ng bahay, no? Kung ang kapatid mo sa kanya mas gumagana yung banyo muna uunahin bago kwarto. Pero ikaw mas gagana sa iyo kapag kwarto muna bago banyo. Alam mo 'yon, yung meron kang unique na paraan, 'yun ang gawin mo. Seven of Swords, the Page of Pentacles. Yes, talaga namang this is all about you prioritizing your mastery, no? Talagang pinaprioritize mo this time yung pag-aaral mo sa kung paano to gagana sa'yo. Parang ganon. Alam ko na ayaw mo magtiwala sa iba, ayaw mo munang i-share sa iba to, nililihim mo, tinatago mo. Kasi sabi mo, ang dami nangingialam, baka mamaya mapurnada pa kapag pinakailaman ng kung sino. Kaya kitang-kita ko dito yung pagyakap mo in private sa bagay na to. Ayaw mo maging loud, ayaw mong maging um, ayaw mo nakabilad sa maraming tao yung impormasyon o yung ginagawa mo. Kasi nga parang nadidistract ka eh. Parang nape-pressure ka, no? So ngayon, kita-kita ko dito that you're working on this in private, in silence, at talaga namang ito ay yayabong magbubunga para sa'yo. So, huwag kang mag-alala kung halimbawa, ay, ganun ginagawa nila, dapat ba ganun din gawin ko? No. Kung ano yung para sa'yo na swak, yun ang kapitan mo. Kasi alam kong yun ang paraan mo para ito'y lumago. Okay? Very important to para sa'yo. Isa-isip mo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Temperance card. Okay? Sabi dito, Pisces, ng iyong spirit guides, kung ano man daw tong blessing na darating or biyaya mula sa langit, no? Kung ano man tong regalong to ni universe, tiyagain natin. Okay? Tiyagain natin. Let's continue working hard, giving our best. Kung kailangan mo makipagkompromiso sa ibang tao, gawin mo na to para magkaroon talaga ng sigurado at secured na outcome itong biyayang ito. Things will definitely change. Kaya dapat handa kang ibigay yung effort na kinakailangan. Huwag ka mawala ng pag-asa, huwag mainip, huwag mairita, huwag ma-frustrate. Nakita ko dito that yung proseso mo, mahaba man yan, matagal man, mabagal man, pero at least umaandar ka. Yun ang importante dito, Pisces, na you're doing your best. You're giving your effort, no? So, wag mo nang i-compare pa sa ibang tao yung ginagawa mo. Siguro nga sa kanila mabilis, maayos, smooth sailing, at sa'yo mahirap, matagal, mabagal, at least umaandar ka. At saka matrabaho ka, gumagalaw ka. Yun naman ang importante. Kasi sa dulo nito, makukuha mo pa rin naman yung good outcome dahil hindi mo siya hinintuan at hindi mo siya binitawan. So, your effort will really, really, really give you a good outcome. Kaya, panahon to para maging seryoso, masipag, matyaga, palaban, araw-araw mo siyang gagawin para magkaroon talaga ng magandang outcome. Si Archangel Michael ay nandito para gabayan ka, kaya don't worry. Okay?
Temperance cards being clarified by the Nine of Wands. You have 9-9 here. Pinapayuhan ka dito, Pisces, ng angel number 9 to really release. Pakawalan mo lahat ng inhibitions mo, takot mo, overthinking, overanalyzing, pati yung mga pangit na bagay na iisip mo na wala naman talagang patutunguhan, no? Nag-iisip ka daw ng mga nega na hindi naman mangyayari. Okay? So, pakawalan mo lahat ng negativity na yan para makapag-focus ka talaga sa trabaho mo o sa ginagawa mo. With Nine of Wands here, telling you na huwag ka basta-basta bibitaw. One more chance, one more try. Ibigay mo pa, subukan mo pa. And this parang undying love or talagang walang tawag ito yung hindi nagmamaliw na chance or talagang porsigidong pananaw mo sa isang bagay, yung una magudulot sa'yo talaga ng dire-diretsong tagumpay. So, now, keep on fighting, do not quit, and work on it continuously. Pa-ending na to. Pa-ending na ng hardship, kaya ituloy mo na yan. Okay? Malapit ka na sa smooth sailing part ng ginagawa mong ito. Okay? In your near future, meron kang the Four of Cups. Sabi dito, huwag kang mag-alala, huwag kang malungkot, huwag kang ma-frustrate, ibibigay din sa'yo yung outcome na gusto mo. Siyempre ngayon, kailangan magtrabaho, di ba? Siyempre ngayon, kailangan natin ipakita yung effort natin at mapatunayan natin kay universe na yung binigay niya ay kayang-kaya mong alagaan. So, syempre, may mga moments na, ay, bakit ganito? Ay, bakit ganyan? Ay, ayusin ko pa to, ayusin ko pa yan. Relax. Parte yan ng proseso. Dahil yung matagal mo nang gusto, makakamit mo na. Okay? Kaya anong dapat gawin ni Pisces? Daanan to lahat. It's because yun yung prosesong dapat mong tulayan, level by level by level, para makamit mo yung good outcome doon. Okay? Clarify natin yan. The Four of Cups, tumilapon, you have the King of Wands. Yes, eyes on the prize, eyes on the target tayo. Dapat talaga yung pananaw mo, yung idea mo, yung plano mo, dapat kinakapitan mo yun. So sabi dito, kapag dumating tong opportunity or blessing or biyaya in the near future, dapat daw ikaw ay yung tipong, okay, sige, I'm gonna grab this. Ibibigay ko dito yung effort ko, sigasig ko, yung kumpiyansa ko, hindi ako mapanghihinaan ng loob porque may sabihin yung ibang tao. I will make sure na itong alab sa puso ko ay hindi mawawaglit, hindi mawawala, at talagang ipapanalo ko tong bagong bagay. Okay? Nakita ko dito na you're not that happy with what's happening in your life eh. Parang gusto kong bilhin to, gusto ko yan, gusto ko yun, pero bakit ang tagal-tagal, bakit walang nangyayari? Pero sa pag-abot sa'yo ng biyaya, ito yung susi mo para makuha mo na at maabot mo na yung gusto mo talaga. So, keep your eyes on the prize. Keep your mind sa target mo para talagang magawa mo ang lahat, makuha lang siya. Ma-manifest mo kumbaga. So, kailangan dito palaban, ha? Hindi uurong, hindi bibitaw, continue fighting for it. Okay? In your challenge, meron kang control issues at saka shadow blossom. Sabi dito, panahon na para pareho mong yakapin yung mabigat at saka yung magaan, yung mahirap at saka yung madali, no? Both of those things ay parte ng journey mo. So, kung matatag ka ngayon, matibay ka, malakas ka, magbo-bloom ka din sa huli. Okay? So, kayanin mo ang lahat ng dapat kayanin. Kasi sa huli naman, ikaw din na makikinabang na magandang outcome nito. Okay? You also have control issues. Sabi ko nga kanina, meron kang mga bagay na dapat i-let go. Hayaan mo lang. Do not control things. Do not wag mong puwersahin yung mga bagay-bagay. Sabi dito, kailangan mo i-release yung mga takot na yan. I-release mo yung takot mo na baka matalo, baka mag-fail, kaya hindi mo ginagawa, kaya hindi mo hinuhusayan, o kaya hindi mo pinupulido. Kasi takot kang gumalaw eh. Takot kang masira yung momentum. Kaya every movement mo, laging may takot. Sabi dito, wag mo kasing isipin na kaya mong kontrolin lahat. Kung ano lang yung kaya mo, kung ano lang yung kaya mo today ng katawang lupa mo, okay lang yun. Sapat na yun. And don't jump na parang 10 hakbang agad
kung ang nire-require lang naman sa'yo ni tadhana ay isang hakbang lang, no? So make sure na paandap-andap, okay lang yan, paunti-unti, as long as umaandar ka. So don't control the narrative, just let it go, let it flow, let it happen for you. Okay? In your challenge, meron kang Ace of Swords. Sabi dito, Pisces, kailangan talaga malinaw sa isip mo kung ano yung nilalabanan mo. Okay? Meron kang pinipilit gawin. Meron kang gustong mapagtagumpayan na bagay. Kaya dapat dito daw, matuto kang makipag-ugnayan. Matuto kang makipag-usap, makipag komunikasyon to make sure na yung gusto mo makuha mo talaga. For some of you, sabi dito, you need a clear mind. So, kung meron kang ginagawa ngayon at parang nahihirapan ka, baka dahil masyado kang restless, baka masyado kang pagod, aligaga, confused. Okay? So kapag ganun, sabi ng yung spirit guides, baka panahon to for you to recharge muna, magbakasyon muna, alis-alis muna, bitaw muna parandalian para makapag-isip ka ng tama, para luminaw ang isip mo at malaman mo na parang, okay now, alam ko na gagawin ko, dito pala ako, dun pala ako. So, hanggat malabo ang isip, hindi ka makapagkilos ng tama. So now, while we're talking, linawin mo na sa isip mo kung ano yung plano mo, yung gusto mo, yung ayaw mo, yung pangit sa maganda. Kapag clear na yan, madali sa iyo ang kikilos ka. Okay? Madali sa iyo ang pagkilos mo. Okay? The Ace of Swords. The Emperor card. Yes, panahon daw to para maging wais ka, Pisces. Okay? There are things in your life na para bagang nahihirapan kang umandar kasi nga parang sabi mo, kaya ko ba tong ipanalo? Kaya ko ba tong itawid? Kaya ko ba tong simulan? Kaya ko ba tong tapusin? Kaya ko ba tong ibangon? Marami kang question na ganyan. Kaya lalo ka naguguluhan, lalo ka nahihirapan. So ngayon payo sa'yo, mag-prepare ka, maging disiplinado ka, maging wais ka. Kung kinakailangan mong gumalaw kada araw para gawin to, go push. Pero dapat dito daw, pamayanihin mo yung tapang mo. Hanggat wala kang tapang, mahihirapan kang ipanalo ito. Kaya kung ngayon naguguluhan ka pa, ano ka muna, pahinga muna, mag-isip-isip muna, para pag kumilos ka na, ready ka na. Okay? Hindi pwedeng sasabak ka sa isang laban na magulo pa sa isip, di ba? So, kailangan dito, klaro muna sa isip, tapos buo na yung loob mo, para pag nilaban mo siya, dire-diretso ka. Okay? In your fortune, meron kang Wondrous Universe, Walk in Beauty. Sabi dito, wag mo laging isipin yung mga nega sa paligid. Kung lagi mo iniisip yung mga worst case scenario, dapat isipin mo rin yung mga pinakamagagandang pwedeng mangyari. Okay? So, walk in beauty, love your life, love yourself, para makita mo yung ganda rin ng buhay mo. Okay? You also have finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi dito, kailangan palakasin mo ngayon yung spiritual power mo, no? Magdasal, magsimba, manalig sa Diyos, kung ano po religion ninyo, no? Kapitan mo yan para lumakas yung spiritual mong kapangyarihan, para kayanin mo yung mga dapat mong gawin this time. Okay? In your fortune, meron kang the Eight of Cups. Napakaganda nito. Kitang-kita ko dito na unti-unti mo nang iniiwanan yung mga peke sa buhay mo. Example, naisip mo na, ay, hanggang dito lang ako, forever na ako dito, okay na ako, okay na ako. Pero this time around, nagising ka na eh. Na-realize mo na, ay, mali pala yun. Meron pa pala akong ikagaganda. Meron pa pala ikakaunlad ang buhay ko. So mali palang magstay ako dito. Now you are making a movement eh. Binibitawan mo na yung old life mo, yung dating galawan mo. Kaya sabi mo, panahon na for me to find my own happiness, my own fulfillment, my own satisfaction, at hindi ko yan makukuha sa cycle ko before o sa ginagawa ko dati. Kaya ngayon na binabago mo na ang buhay mo, nagka-transform ka na kasi uhaw ka na ngayon eh. Gusto mo na ng happiness eh. Gusto mo na ng pag-unlad. Kaya I'm very, very happy for you sa mga bibitawan mo. Kasi marirealize mo na parang, ay hindi pala yan para sa akin. Ito pala yung para sa akin. And ready na akong gumalaw para doon. Congrats po. Eight of Cups. The Six of Pentacles. Yes, panahon na para ikaw naman ang kumubra, ikaw naman ang kumuha ng magandang biyaya mula dyan.
nakita ko dito na yung effort na ibibigay mo ngayon ay talagang babalik sa'yo doble pa. So, if you are leaving something kasi nga lonely ka na dyan, di ka na masaya, chance na to for something better. Okay? Congrats, congrats. I-claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang what do you need to release? Yes, pakawalan na yung mga imperfection, yung mga takot at yakapin mo tong bagong adventure na to. You also have bring love into the situation. Mahalin mo daw lahat ng bagay. Sabi ko nga sa inyo kanina, mahalin mo yung ginagawa mo, mamahalin ka rin yan pabalik. Okay? In your divine messages, you have the two of wands. Sabi dito, humakbang ka na sa mga bagong experiences mo. This is a great time for you to expand, to explore, to travel, to begin something unfamiliar na talagang kakawala ka na sa comfort zone mo. Panahon na for you tumulay sa mga bagong bagay na magpapaunlad sa'yo. Kaya importante ngayon, Pisces, na magplano, siguraduhin tama ang hakbang, at maging klaro sa'yo lahat-lahat, ilatag mo yung plano mo para dire-diretso ka. Okay? Time na for you to grow. Two of Wands, tumilapon dalawa, the Death card and the Six of Cups. Yes, Six of Cups, you're gonna leave something behind. Lumang buhay mo, lumang routine, yung past, bibitawan mo na yon at ready ka na to transform your life for the better. You're gonna end the past and begin a new journey forward. Congrats po. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, yung passion mo, paalabin mo yan para talagang dumating talaga yung blessing for you. You also have acts, forces working against you. Either ikaw to or yung mindset mo, kailangan talaga tapangan this time para malabanan mo yung mga challenges at maipanalo mo ito. You have Cain, pay attention to your health. This time around, Pisces, talaga namang pahalagahan ng tulog, pagkain, exercise, ang sarili. Mental and physical health. Okay? You also have chain of events that will affect your life. Wow. Meron daw sunod-sunod na magandang balitang darating. Talagang magpapabago ng direksyon ng buhay mo. Really, a good, positive change and shift sa buhay mo this time. Congrats po. Ang outcome ni Pisces for March 2026, patulay ng Abril, you have, wow, Six of Pentacles. Meron ka ng 6 dito eh. 6, and other 6. Talagang sinasabihan ka ng mag-reflect ka, Pisces, sa nakaraan mo. Tignan mo yung buhay mo dati at tignan mo yung buhay mo ngayon. Kung ano yung differences, magpapaalab sa puso mo yan na, sige, so good na tayo, laban na tayo para sa ikakaunlad ko. Magbalik tanaw ka rin para makita mo kung ano yung mga dapat mong i-improve, mga dapat mong pasalamatan, mga dapat mong i-let go. Ano? Kapag nakita mo na yung mga lubak or bulok sa buhay mo sa nakaraan, madali sa yung yakapin yung mga bagong bagay. Panahon na for you na itama yung sistema, maging balance ka na, to gain more money, to gain more material things. Panahon na para ikaw naman tumanggap ng magandang biyaya pagtulay ng Abril. Okay? Nakita ko rito paglago ng pera mo, you are now spending more money on the things that you want at alam mo na yung mga bagay, tao or lugar na dapat mong pag-investan ng oras, time, affection at effort, no? Six of Pentacles, the Two of Swords. Yes, now you are making a big decision sa buhay mo. Alam mo na kung saan ka talaga maglalagak ng maraming effort, time, money, at alam mo na rin kung ano yung mga dapat mong bitawan na panggulo lamang or walang saysay sa buhay. You are making a big choice. At tong choice na to na bubuin mo ay talaga mag-benefit ka ng malaking bunga in the future. Panahon to para magtanim ka, Pisces, ng tamang desisyon or tamang move. Kasi aanihin mo rin in the near future yung balance at saka yung abundance na pwede mong ma-spend para sa buhay mo. You are now talagang growing and expanding in your life. Congrats. A very meaningful March ito para sa'yo at saka simula to ng season mo, di ba? So, simulan mo tong season na to ng pagbabago, pag-unlad at pag-angat. Okay? So, saan po kayo naka-resonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces this month. Happy birthday. Enjoy your season. And hopefully po ay marami kayong tutunan today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.